Magandang araw at gabi sa lahat, lalo na sa tagapagsalaysay ng channel nito. Ako po si Ricardo at narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Zamboanga noong 1973. Ako ay nasa 22 taong gulang na mangyari ito at nagtatrabaho pa ako bilang tagapag-alaga sa isang malaking bahay na pag-aari ng malayo kong kamag-anak. Ito ay may 2 palapag na nilikha mula sa konkreto at napapaligiran ng iba't ibang matataas na puno. Sa loob ng 1 taon ng aking pananatili sa puok na ito, ay wala na akong nakitang may muling nagtayo pa ng bahay dito. Sa totoo lang, marami namang naninirahan dito dati. Pero mula nang sirain ng malakas na bagyo ang kanilang mga tahanan, lahat sila ay umalis at hindi na bumalik kailanman. Dahil marami sa kanila ang natroma. Kitang-kita kasi nila kung paano sinira ng matinding hangin ang kanilang mga tahanan, nagawa lamang sa pawit. Dahil mag-isa na lang akong nakatira sa lugar na ito, ang tanging libangan ko na lang ay ang makinig ng drama sa radyo. Uso pa kasi ang radyo noong mga panahong ito. Lalo na yung radyo na di baterya. Ito rin ang karaniwang pampalipas oras ng mga tao noon, lalo na yung mga naninirahan sa bundok na wala pang mga kuryente. Ngunit kahit sa syudad, marami din ang gumagamit nito, lalo na yung walang sapat na pera para bumili ng telebisyon. Mahal pa kasi ang telebisyon sa mga panahong ito. At ang tanging makakabili lamang ay yung may mga kaya lang sa buhay. Isang umaga, habang ako'y pauwi mula sa pangangahoy, may nakita kong isang lalaki sa hindi kalayuan. Naduguan ang damit. Pasire-sure siyang naglakad patungo doon sa bahay kung saan ako naninirahan. Dahil dito, itinabi ko muna ang mga kahoy na dala ko sa daan dahil sigurado ko na nangangailangan siya ng tulong. Habang siya ay papalapit sa bahay, unti-unti na rin siyang humihina hanggang sa siya ay napaluhod at gumagapang na lamang patungo sa pinto. Pagdating ko, siya ay nakasandal na sa pader. Dito'y inusisa ko siyang kung ano ang nangyayari at bakit siya may sugat. Pero wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Dahil pagkatapos ko magtanong, ay nawalan na siya ng malay. Hindi ako nag-aalinlangan na siya ay tulungan. Dinala ko siya sa kabilang kwarto sa itaas at ginamot ko ang kanyang mga sugat gamit lamang ang katas ng dahon ng malunggay upang huminto ang pagdurugo nito. Dahil maaari itong magdulot ng kanyang kamatayan kapag naubusan siya ng dugo. Matindi kasi ang kanyang mga sugat. Parang hindi gawa ng tao. Parang gawa ng isang mabangis na hayop. Dahil ang karamihan sa kanyang mga sugat ay mga kalmot at kagat. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, nilinis ko yung sinasandalan niya sa labas kanina. Dahil may konting dugo na dumikit doon. Pagkatapos, binalikan ko yung mga kahoy na iniwan ko sa tabi ng daan. Habang inilalagay ko ang mga yon sa malaking sako, nakarinig ako ng mahinang yabag mula sa aking likuran. Una, ay hindi ko pa nilingon dahil akala ko na ito ay isang ligaw na hayop lamang. Marami kasing mga naliligaw na hayop dito. Kadalasan ay mga aso. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nagtataka na ako dahil unti-unti nang lumalakas ang mga yabag. Natila papalapit na ito sa aking direksyon. Kaya dito na ako huminto sa aking ginagawa. Dahil batid ko na ito ay hindi na isang hayop, kundi isang tao. Nang ako'y lumingon, dito ko na naintindihan na kaya pala lumalakas ang mga yabag dahil hindi lang isang tao ang papalapit sa akin, kundi 2. 2 lalaki
na nakapaa at may suot na mahabang itim na tela. Nung halos isang dipa na lang ang layo namin, magtatanong na sana ako kung ano ang kanilang kailangan. Pero naunahan ako ng isa sa kanila. Nagtanong siya kung nakakita ba ako ng lalaking dumaan dito na duguan. Alam ko na ang taong tinutukoy nila ay yung aking tinulungan. Nag-aalangan akong ipaalam sa kanila ang katotohanan dahil parang hindi ko masyadong mapagkakatiwalaan ang mga taong ito. Sigurado ako na may hindi magandang layunin sila sa taong yan. Sigurado din ako na hindi maganda ang kanilang mga asal at gawain dahil halos puno ng peklat ang kanilang muka at leeg na nagpapatunay na marami na silang naranasang labanan o gulo. Bukod dito, napansin ko rin na parang hindi sila mga karaniwang tao at yun ang nagdulot sa akin ng matinding takot. Ang mga ugat kasi sa kanilang kamay ay iba ang kulay kumpara sa atin. Ang sa atin ay bahagyang berde, ngunit ang sa kanila ay itim. Kahit ako'y natatakot na, ay pinilit ko pa rin pakalmahin ang sarili ko. Dahil kung magpapakita ako ng takot, tiyak na pagdadadahan nila ako na nasa akin ang kanilang hinahanap. At may posibilidad pa na may mangyayari sa akin na hindi ko magugustuhan. Nang sinabi ko sa kanila na walang lalaking dumaan dito, ay agad naman silang tumalikod at umalis. Makalipas ang 2 gabi, nang ako'y makaramdam na ng antok, ay umakyat na ako sa hagdan. Nasa dulo ang aking kwarto at bago ako makarating doon, madadaanan ko ang isang kwarto kung saan naroon ang lalaking may sugat. Nang nasa itaas na ako, nakaramdam ako ng bahagyang kasiyahan dahil akala ko ay ito na ang pagkakataon upang makausap ko na siya at makapagtanong na rin ako tungkol sa nangyari sa kanya. Nakabukas na kasi ang pintuan sa silid kung saan siya naroroon. Pagpasok ko roon, bumungad sa akin ang isang tanawin na nagpagulat sa akin dahil wala ng tao at kama na lamang ang naroroon. Napatanong ako sa aking sarili kung saan kaya siya dumaan palabas. Sigurado akong hindi siya dumaan sa bintana dahil nang sinuri ko ang lahat ng bintana sa itaas ay nakalak naman. Hindi ko rin masasabi na sa ibaba siya dumaan dahil kanina pa ko nandoon at tiyak na makikita ko siya kapag doon siya dadaan. Dahil sa kanang hindi inasahang pagkawala, isang bagay lang ang pumasok sa aking isipan. Sigurado ko na hindi rin siya pangkaraniwang tao dahil ang kanyang ginawa ay hindi kayang gawin ng isang karaniwang tao. Kadalasan ang tanging nakagagawa lang nito ay ang mga alagad ng kadiliman tulad ng demonyo. Akala ko talaga na ito lang ang magiging karanasan kong kababalagan sa gabing ito. Pero mayroon pa pala at mas nakakatakot pa. Dahil nang isasara ko na ang pinto sa kabilang silid, may nakita kong 2 ulong nakasilip roon. Tinitingnan nila ko ng masama. Kilala ko ang mga mukha nito. Hindi ako maaaring magkamali. Sila yung 2 lumapit at nagtanong sa akin nung ako'y nasa daan. Madali ko lang silang namukaan dahil ang bintana ay gawa sa jealousy at walang kortina. Pero ang hindi ko alam kung paano kaya nila nalaman na nasa akin ang kanilang hinahanap. Hindi ako nakagalaw sa aking kinaroroonan dahil sobrang imposible na makakyat sila doon. Nawala namang hagdan sa labas. Sigurado ako na nakalutang sila sa ere. Ilang saglit lamang ay pinagpapawisan ako dahil nakikita ko na dahan-dahan na nag-iiba ang kanilang mga muka. Nangingitim na at tinutubuan ng maraming balahibo. Humahaba din ang kanilang mga ngipin
at nagbabaga ang mga mata. Saka lang ako nakagalaw mula sa aking kinaroroonan nang basagin na nila ang bintana. Kaya mabilis akong bumaba at kinuha ang itak na nasa kusina. Tapos, binuksan ko yung pinto na naroroon din sa kusina. Dahil bala ko sanang tumakbo palabas upang makalayo sa bahay. Ngunit napaatras ako at naisara ko ng padabok ang pinto dahil may nakaharang sa akin na malaking aso. Hindi rin ito pangkaraniwan dahil nagbabaga rin ang mga mata nito at naglalaway pa. Gusto ko sanang magtago sa aking silid, ngunit huli na ang lahat dahil nakapasok na yung dalawa. Rinig na rinig ko na kasi ang kanilang mga hakbang na pababa ng hagdan. Kaya nagtago na lang ako sa banyo dahil wala na akong ibang mapagtataguan. Nang mapansin kong nasa sala na sila, ay hininaan ko ang aking paghinga upang hindi nila ako marinig. Ngunit sa tindi ng kanilang pang-amoy, natagpuan pa rin nila ang lokasyon ng aking pinagtataguan. Nang unti-unti na nilang giniba ang pinto, ay hinawakan ko ng mahigpit ang itak at sabay-sabi sa aking sarili na kung sakali mang masira nila ito, ay talagang tatagain ko sila. Hindi ako papayag na mamatay na walang kalaban-laban. Bahala na kung mamatay ako, basta maisa sa kanila ang isasama ko sa hukay. Nang unti-unti nang nabutas ang pinto, ay bigla na lang may humablot sa kanila. Nang sumilip ako sa butas, nagulat ako sa aking nasaksihan dahil may isang nilalang ang nakipagbuno sa kanila. Alam ko na ito ay isang aswang din. Ngunit may kakaibang anyo ito dahil ang mukha nito ay parang kawig ng isang aso. Napakalakas niya dahil kahit pinagtutulungan na siya ay nagawa pa rin niyang patumbahin yung dalawa gamit lamang ang kanyang matinding kalmot at kagat. Nang hindi na makabangon ang dalawa ay nagpalit na siya ng anyo. Siya ay naging tao na. Hindi ako makapaniwala na siya pala yung taong sugatan na tinulungan ko. Ayaw ko pa sanang lumabas dahil natatakot ako na baka may gawin siyang masama sa akin. Ngunit nawala ang takot ko nang siya ay magpasalamat sa akin dahil sa aking pagtulong sa kanya. Nang makita kong hinila na niya ang mga nilalang palabas, doon ako nagdesisyong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Habang nakatingin ako sa kanya, naisip ko na mayroon pala akong dapat itanong sa kanya. Nang makalabas na siya mula sa bahay, sinundan ko siya upang tanungin na sana. Ngunit paglabas ko, hindi ko na sila nakita. Nawala na lamang na parang bula sa dilim. Matapos ang isang linggo, umuwi na ako sa amin sa Pasay dahil nahihirapan na akong makatulog doon tuwing gabi. Sa tuwing pipikit kasi ako, ay maalala ko ang lahat na nangyari. Hanggang sa kasalukuyan, kahit may edad na ako at may mga apo na, buhay pa rin sa aking isipan ang mga karanasan ko noon na hindi ko talaga inaasahang mangyayari. At muntik na akong mapahamak dahil sa pagtulong ko lang sa isang sugatang tao. At malaking palaisipan sa isip ko kung saan kaya galing ang mga nilalang na yun. At bakit nga ba sila nag-aaway? At dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa ibaba at huwag kalimutan ding mag-subscribe upang updated kayo sa mga bago kong kwento. Maraming salamat.